Sino dito yung mga ano na po, nanay na, taas ang kamay? Yan, halata naman ho, baba nila. Biro lang, ay, biro lang! Biro lang. Medyo joke lang. Pinapalakas ko lang yung loob ko. Hindi, ano ka ba? Walang ano, age is just a number po, di ba? So anyway, before I start, I'd like to formally introduce myself. My name is Johnny Ruelos and I am from Bacoor, Cavite. May mga taga-Cavite po ba dito? Yes, opo. So I was born and raised in Cavite. Okay, so doon po ako lumaki, doon po ako nagkaroon ng family, na-involve po sa mga ganitong bagay. Pero I was an unemployed before. Okay? So ako naman po ay nakapagtapos, kaya nga lang po, just like any other, diba, graduates, unemployed po tayo. So sa madaling sabi, laman tayo ng lansangan, laman po tayo ng kalye, laman po tayo ng mga galaan, laman po tayo ng mga, alam mo yung typical na tao sa community ninyo, ganun po. So sa madaling sabi, wala po tayong ka-idea kung paano po kumita ng pera. Maliban po na unemployed ako before, even up to now, hindi ko talaga naranasan maging empleyado. But I have nothing against employment, mga kapatid. Kasi legal yan eh. Tama? Wala din akong against kapag ikaw ay graduate. Ikaw ay may, what do you call this, diploma. Lahat yan legal. Kaya nga lang, ang bottom line kasi ng buhay, as we grow older, ang pinaka-bottom line, don't get me wrong ha, pero kapag hindi ka financially stable, mahihirapan ka. Is that correct? Do you agree with me? Regardless if you were a professional, regardless kung ikaw po ay nakapagtapos, hindi nakapagtapos, pagka nasa realidad ka na ng buhay, financial stability na yung pinag-uusapan natin eh. Di ba? So sa madaling sabi, that's the question na lumaro sa aking utak, sa aking isipan, na kung paano mangyayari na magiging financially stable ako. During that time kasi, I was unemployed. Hindi ko alam kung ano eksakto kong gagawin. Until such time, I was invited. Hindi po siya business presentation eh. Para po siyang tawag natin doon yung, nadinig nyo na po yung salitang financial literacy? I was invited in that kind of seminar. So sa madaling sabi, doon, nung umattend po ako, ang napakinggan ko po doon, financial awareness. Pamilyar po ba kayo sa mga salitang to? But anyway, kung hindi, mas maganda. Pakinggan nyo po ako kasi kung ano po yung napakinggan ko doon, isi-share ko dito. Okay ba yun? Yes! Sabi ko nga po, hindi naman ako magaling sa business presentation, mamaya na yan. Pakinig lang muna kayo sa akin. So, nung napanood ko siya, isa lang po yung pinaka-punot dulo. Yung ginagawa ko, kabaliktaran sa itinuro. Kabaliktaran. So, ano po yung mga kabaliktaran? Let's say, for example, yung oras ko na ginugugol sa kalye, sa lipunan, sa pakikipagkwentuhan about sa ibang tao, pag uubos ng oras about sa ibang bagay na walang kinalaman sa pag-asenso ko, yun yung kabaliktaran nung natutunan ko doon. Kumbaga, parang tayo kasi, most of us, we were educated, we were taught about being successful in life, kailangan. Okay lang po yun. Paparapol ko sa susunod. Okay, going back, tinuruan kasi tayo na kapag ganito, nakapagtapos ka sa mataas na paaralan, galing ka sa mayamang family, doon lang magiging fair sa iyo yung buhay. Ang napakinggan ko po doon sa seminar, kabaliktaran. Ang sinabi niya, that is very wrong. Bakit? Kasi kung anong sitwasyon mo right now, pwede ka dyan magsimula papunta sa magandang buhay. Yes! Yun yung pinakatumatak sa utak ko. Ngayon, habang nakikinig ako, I got interested with the topic, ano. So napakinig ako. Sabi ko, okay yun na. Kaya nga lang, ito ang pinakamahirap na part. Ang pinakamahirap na part, kailangan kong itigil yung eksaktong ginagawa ko. Yun yung pinakamahirap na part. Bakit? Yun ang buhay eh. The moment we get out of our comfort zone, ang kasunod nun, hirap. Tama? Yeah. Uncomfortable yun eh. Kasi hindi mo makakasama kaibigan mo, hindi mo na makakasama yung mga lagi mong kasama kasi walang koneksyon sa gusto mong mangyari in the future sa buhay mo. Yun po yung katotohanan. Ngayon, para may idea kayo, sir, pwede ba natin ipakita? This was me. Kaya nga lang, hindi makita, ano? When I get invited, yan. Laman po ako ng lansangan. I was unemployed.
Tambay ako literal. Pero gwapo na ako noon. Hey! Joke lang. Pero yan po ako literal. So sa madaling sabi, wala tayong idea kung paano gumawa ng pera through business and employment. Kasi wala nga po tayo eh. Kaya nga lang, after ko siyang mapakinggan, in short, tinapos ko, pinag-aralan ko, ginawa ko, ginalingan ko, in-apply ko, bago ko ipagpatuloy yung sinasabi ko, eto ko right now. Yes! Ngayon, I'd like to share the story behind. Ito ang pinaka-exciting. Yan. So, ang tanong, paano siya nangyari? Kailangan mong baguhin, umpisa sa lahat, hindi pera, hindi pinag-aralan mo, hindi yung family na pinanggalingan mo. Existing na yan eh. Wala ka nang magagawa dyan. Tama? You can never control the things that are not within your control. Galing ka sa mahirap na family, galing ka sa mayaman, may pinag-aralan ka, wala kang pinag-aralan. Matalino ka, hindi ka matalino, hindi mo kontrolado yun. Ang tanging kaya nating kontrolin, pag-iisip natin. So sa madaling sabi, kung ikaw man ay nakikinig sa akin right now, I am not here to brag the results, and I'm not even here to criticize you kung sino ka. Wala po ako dun sa ganun. Ang gusto ko lang madinig mo sa akin kung anong eksaktong napakinggan ko at ano yung inisip ko, paano ko na-transform yung sarili ko from nothing into something. Yun yung pinaka-importante. Ngayon, the most important thing or asset that we have is not actually the money. Mindset muna. Kasi trust me, kahit may pera ka, pagka hindi tama ang pag-iisip mo, hindi ka naman magre-risk. At minsan kahit wala kang pera, pero maging tama ang mindset mo, magre-risk ka. I was able to watch yesterday, last night, yung episode ni Mr. Chinkitan with Mr. Francis Kong. Sabi niya doon, isa sa nabanggit ni Sir Francis Kong is yung kadalasan sa sobrang galing mo mag-ipon, naaapektuhan na yung decision making mo when it comes to investment. Kasi hindi ka na risk taker. Ayaw mo nang sumubo kasi iniisip mo, ipunin mo na lang kaysa mag-risk ka pa. So sa madaling sabi mga kapatid, isa yung sa reason kung bakit hindi minsan natin napapalago yung pera natin. Kasi masyado nating iniingatan ang hindi natin nalalaman, sa tuwing itinatago natin siya, mas lalong nawawala yung value niya. So ngayon, ang pinaka-importante, paano ako? Wala na akong pera, wala pa akong tamang mindset. So ito yung una kong binago. Ngayon, syempre, challenging. Bakit? Kailangan mong i-cancel yung mga taong walang kinalaman sa pag-angat eh. Kailangan mong itigil yung mga bagay na walang kinalaman sa pag-angat eh. Kailangan mong baguhin yung paniniwala mo na yun yung normal na paniniwala ng mga tao. That is the reality. Ibig sabihin, dito muna tayo magsisimula bago dito dadating. Ngayon, I'm not trying to tell this to everybody kasi I don't know if some of you here were living in a fortunate na kahit ng buhay, kayo ay may pleasant na buhay, kayo po came from a decent family, I don't know. Pwedeng mas mayayaman pa kayo sa akin. But what I am trying to tell you right now, people, is paano nyo pwedeng baguhin yung current situation nyo into better situation. Yun yung pinaka-importante. Kasi doon ang dami kong napaniwalaan or napakinggan like, ito, sample na lang. Kaya ako na-inspire, bibigyan ko kayo. Nabanggit doon yung about sa passport, nabanggit doon yung speaker yung about sa lisensya, na tumatak sa isip ko, isi-share ko lang sa inyo na sabi nung speaker, nung ako umattend, for example, bakit ka kumukuha ng lisensya? Pang-valid ID? May mali sa pananaw mo. Dapat pag kumukuha ka ng lisensya, dapat ang mindset mo kasi magdadrive ka ng sarili mong sasakyan. So, by just simply, listening to those kind of simple things, simple ideas, nababago yung pananaw natin eh. O di ba? Dati tayo kumukuha ka ng license para valid ID. Pag-primary yan eh. Tama ba? O kaya naman magtatrabaho ka bilang driver, tama? But never in your life na naisip mo na kaya ka kukuha ng lisensya para mag-drive ng sarili mong sasakyan. Yes! Pwede din pala daw yun. Kung naiisip mo yung maliit na bagay, pwede mo din siya gamitin sa malaking bagay. Passport, ba't ka kumukuha ng passport?
Valid ID na naman. Correct? Sinabi din nung speaker, bakit ka kumukuha ng passport pang valid ID at para magtrabaho abroad? Hindi ba pwedeng mamasyal sa iba't ibang bansa? Doon ko napatunayan that everything will always start with mindset. Sabi ko, tama eh. Kaya ka lang nainganyo dating kumuha ng passport kasi alam mo mag-a-abroad ka to work. Kaya ka kumuha ng passport kasi alam mo magagamit siya as primary ID. Pero bakit hindi ka kumukuha para alam mo kasi or naniniwala ka kasi na aasenso ka sa buhay at gagamitin mo to for your personal needs? Di ba? Kasi for example, mamamasyal ka sa iba't ibang bansa, magdadrive ka ng sarili mong sasakyan, so pwede din. So sa madaling sabi mga kapatid, bago mabago ang resulta sa buhay, baguhin muna natin yung mindset natin. At dapat naiintindihan natin papaano tayo pwedeng kumita ng pera. Kasi minsan, the reason why kung ba't hindi tayo kumikita ng malaking pera dahil hindi natin naiintindihan paano gumawa ng pera. Ngayon, meron akong pinaka-basic na alam, pakinggan mo lang. Meron akong tinatawag na cash flow quadrant. This explains yung mga importante na bagay kung paano ka pwedeng gumawa ng pera. Especially first-timers, you listen to this. I don't know kung napakinggan mo na to. Kung hindi pa, you better listen to this. Meron tayong 4 na paraan. Meron tayong employment, self-employed, meron tayong business, and meron tayong investment. Yan lang ang 4 na paraan na pwede kang kumita sa legal na paraan, ha? Yun ang katotohanan. And sabi nila, kapag nasa left side ka of the quadrant, you are called as what? Active workers. Pag nasa left side ka, passive workers. Bakit Sir Jolo tinawag na active workers ang employment at self-employed? Because you need to act for you to earn. Kahit anong galing mo, talento mo, pag wala kang trabaho, wala kang kita. Kahit anong profession mo, pag wala kang client, since hindi mo na-duplicate ang sarili mo gamit ang ibang tao, wala ka din kita. So the only way para kumita pala tayo ng malaking kita or malaking pera is to duplicate ourselves. Yun ang pinaka-importante. We need someone, somebody, or a lot of people to work under us. Duplication of time ang tawag doon. Duplication of self ang tawag doon. Yun yung pinakakailangan nating matutunan and magagawa lang natin yun pag nasa business or investment tayo. Pero before I deal with business, let me deal with the investment kahit konti lang. Marami pong nauuso right now. Just to give you an idea, napakadaming nauusong investment right now, pinapangakuha ng mga tao ng 15 to 20% monthly. Ang dami bang ganon? Good news, ang dami ding na-scam doon. Alam nyo kung bakit? Wala po kasing ganon akong kilala. Lalo na kung wala naman ding negosyong ginagawa. Can you imagine yung bangko? BDO na lang. Yung pera mo, 0.02 per annum lang. 0.02 per year ang kayang ibigay sa iyo ng napakalaking bangko na pagmamayari ng pinakamayamang conglomerate sa buong Pilipinas, which is the SM. Tapos ang binibigay lang sa atin, 0.02 na interest per annum. Tapos maniniwala ka, biglang may susulpot sa harapan mo. Akin na 200,000 mo, 15 to 20% meron ka dito. My God! Walang ganun. Kaya po huwag tayong maniniwala sa easy money. Huwag po tayong maniniwala sa overnight success kasi ang katotohanan, para mas mababa ang risk, learn to grow your seeds in your own soil. Anong ibig sabihin nun? Mag-business ka. Yung ikaw yung nakakaalam kung paano pinapatakbo. Yung ikaw ang nakakaalam anong binibenta. Yung ikaw ang nakakaalam paano palakihin. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kaya kung ikaw ay estudyante, empleyado, retired employee, isang negosyante right now, nalugong negosyante, OFW, former OFW, it doesn't matter. You can still start your own business. You have to accept the fact na in order for us to gain financial stability, we have to deal with business as early as now, as early as possible. Yun po yung pinakakatotohanan. The very question lang doon, anong pwedeng negosyo? Maraming klase ng negosyo. Pero ang pwede kong i-advise sa inyo, yung negosyo na pwede mong gawin kahit nasaan ka. Yung pwede mong gawin kahit ano ka. Kahit anong profession mo, yun ang pinaka-the best na negosyo. Dahil, kung hindi ka tatawid from employment to business,
Ito ang pinakamasakit na part. Dito po tayo matatapos sa mindsetting ko. Sabi nila, if you are working as an ordinary employee, it's just like running in the rat race. Naniniwala kayo doon? Alam niyo yung rat race? Yes. Alam niyo yung iniikutan ng daga? Yes. Napapansin niyo kahit paikot-ikot siya, nawawala sa pwesto o hindi? Sabi nila, kapag ka normal kang empleyado, parang ganito ka lang din. Umiikot sa rat race. Minsan, nahati lang sa dalawa, kinsenas at katapusan. Tama ba? Yes. O, kung totoo to, mga first-timers, sagot kayo sa tatanungin ko, ha? Kinsenas katapusan, may nagbago? First-timers, sagot, sipagan mo pa, kinsenas katapusan, may nagbago? Huwag ka na magdi-day off, kinsenas katapusan, may nagbago? Meron yung edad mo. Ngayon, tama ka ngayon. Tama o tinatamaan ka? Ngayon, para hindi ito mangyari sa'yo, then you have to learn new things. Guys, lahat ng bagay nag-i-innovate, lahat ng bagay nag-a-adjust, lahat naging resilient na. Bakit ikaw until now, yung ginagawa mo, yung normal pa din ginagawa dati? So you have to understand na kailangan mong makakita ng panibagong opportunity para magkaroon ka ng panibagong blessing, panibagong buhay, panibagong resulta sa buhay. Yun ang pinaka-importante. Just like what I've said earlier, the best business na pwede mong pasukin is yung negosyo na pwede mong bitbitin kahit nasaan ka. Pwede mong gawin kahit sino ka. Yung wala pong limitations. Nasa ibang bansa ka, nasa Pilipinas ka, nasa school ka, nasa bahay ka, nasa trabaho ka, wala kang trabaho, pwede. Kahit tambay ka, pwede. Yun ang pinaka-importante sa lahat. So sa madaling sabi, meron palang negosyong ganun, Sir Jolo? Meron. Meron po. Nagkataon lang hindi natin nakikita dahil hindi tayo naghahanap. Yun po yung katotohanan. Pangalawa, takot tayo palagi sa judgment ng ibang tao. Kapag ka nag-aral ng ganito, bawal nang sumubok sa ganito. Sino nagsabi nun? Wala. Alam niyo po bakit ako ganito magsalita? May nabasa kasi ako dati na isang engineer nag-resign from work. You know why? Because he's just making around 15 to 20,000 a month. He start selling siomai online tsaka sa field. Kumikita siya ng 5,000 a day. Binash ng tao sa social media ang tanga daw. Paano naging tanga yung kumikita ng 5,000 a day? I-times mo sa 30 days, that's 150. Tanga pa ang tawag mo dyan? Pero yung kumahog sa 15,000 to 20,000 naman, matalino. O sige na. Magaling na kayo. I'm not trying to make any argument on this. Pero you have to understand na hindi po pwede na dikahon tayo mag-isip. Ano ibig sabihin ng dikahon? Kung ano lang tinuro sa atin, yun lang ang gagawin natin. Yes. Pwede tayong discover. Dahil alam mo kung bakit kailangan mag-discover, pwedeng masayang ang oras mo at buhay mo. Ito pinakamagandang realization na pwede kong ibato sa inyo. Alam mo ba na if you are an employee, and you, listen to this ha, sa mga hindi nanghihinayang, pakinggan mo itong maigi. If you are making around 10,000 a month as an employee, i-times mo sa 12, which is 1 year, that is only 120,000. Am I right? Yes. Times 10 years, that is 1.2 million pesos. Papayag ka ba na ang 10 taon ng buhay mo, 1.2 million lang ang kinita mo? Naisip mo ba yon? Na yung halagang 1.2 million pinagkasya mo sa loob ng 10 taon? Ito pang pinakamasakit kahit nagbe-20 mil ka, 2.4 million lang yan. Payag ka? 10 years ng buhay mo, 2.4 million lang? Eh baka wala pang ang 1 taon, kaya mong ubusin yung 2.4 eh. Ang pinakamasakit, yung pera kaya mong bawiin pero 10 taon mo hindi na. What is the sad
reality. Kaya kayong mga first-timers, I have nothing against with what you are currently doing right now, pero you have to understand, na kailangan nating mag-isip, maging open-minded sa ibang opportunity pag gusto natin ng mas bagong resulta. It doesn't matter who you are, where you're from, anong age mo right now, anong profession mo right now, anong background mo right now, it doesn't matter. Huwag tayong maniwala sa kapwa natin na nagsasabi sa atin na hindi natin kaya. Huwag tayong magsabi sa kamag-anak natin, sa partner natin, sa kaibigan natin, lalo na yung mga chismosa sa paligid natin na hindi natin kaya. Diba? Yung mga chismosa, wala naman niyang kayang gawin eh. Kapag naputulan ka, nahatakan ka ng kontador, diba, pag bumili ka lang ng soft drinks, tignan mo ito, nagsusoft drinks na wala pang kuryente. Puta, nagsusoft drinks lang. Diba? Then never deal with people who doesn't have anything to do with your dreams. Ang kaya ko lang sabihin right now, the moment na ikaw ay nakapasok dito sa loob ng kwarto na to, mapapakinggan mo kami, mapapakinggan mo ko, ikaw yung mag-isip para sa'yo. Alam mo kung bakit? Dahil pag nasayang ang oras mo, ikaw ang kawawa. Pero pag napakinabangan mo ng tama ang oras mo, ikaw din yung makakakuha ng magandang buhay. Are we learning? Yes! Dapat lang. Diba? So ngayon, naiintindihan nyo na. So ngayon, I am going to introduce you ang isang opportunity na definitely nakita lang din namin few years back. Kung ano eksaktong ginawa namin, wala namang kaso yun kung hindi mo magugustuhan. Ang importante lang sa amin, maipakita ko din sa inyo. Kasi katulad ko, I was ang English ng tambay? Idler. Yes. Ayan ang English ng tambay, idler. I was an idler before I was engaged in this opportunity. So wala pong kahit na anong nalalaman sa mga, alam mo yung buhay, paano ayusin, whatsoever. So ngayon, papakita ko sa inyo yung nakita ko few years back. Ngayon, it's up to you to decide after this presentation, after you heard us, yung mga kasama kong speaker, kung sa tingin mo, yung nangyari sa akin, nangyari sa kanila, pwede ding mangyari sa iyo at tanggap mo ngayong 2024, we are going to make a big change, a better change sa buhay mo. Tutulungan ka namin. Okay? Ganun lang po kasimple. Wala po tayo masyadong pilitan kasi di naman ang pinipilit yan. Kasi alam nyo po, ba't hindi ko ako namimilit? Can you imagine? Babaguhin ko na nga buhay mo, pipilitin pa kita, kapal naman ang mukha mo. Diba? Isipin mo, iinganyohin na kita para ayusin ko buhay mo. Diba? Pipilitin pa kita, ayaw mo pang sumama. Eh yung adik nga doon eh, niyaya yung kapitbahay, pre, mag-adik tayo, sumama eh. Yung magnanakaw nga pare, walang ginagawa, tara, ano tayo, nakaw tayo, sumama din eh. Yung mga pangit na bagay kapag nagyayaya, sumasama, ito ang ganda-ganda, hindi ka sasama. Tama kayo ng tama eh. Can you please change that? Pwede bang huwag kayong tama eh. Kasi parang ang dinig ko tumae. Diba? Tumae. Kaya akong tubig. Diba? So, what I'm going to present to you right now is an opportunity na po pwede at open sa kahit na sino. Anong edad mo, basta't nakakabasa ka, nakakasulat ka. Kahit hindi ka nakakasalita, okay lang din. Kasi nga, meron na tayong mga resources right now, like online, di ba? Hindi ka magaling maglatag, hindi ka magaling magpaliwanag, send ka lang. Di ba? Kung pipi ka, gaganong-ganong ka na lang, oh. Bibidyo mo na sa sarili mo. Pag one head, isa. Di ba? Pag three heads. Di ba? Mamaya papakinggan. Intindihan nyo ano yung 103 heads, di ba? But anyway, I'd like to introduce to you our company. And before ko introduce to sa inyo, gusto ko lang malaman nyo na what you are about to see is a company that changes
that have changed a lot of people na maging maganda yung buhay. Ako, kasama po ako doon. This company have created more than 15 Millionaires Club members na po. Yun po yung isa sa pinakamaganda. Tapos po, para lang po may idea kayo, yung company na to has been existing in the market for the last 21 years na. Pangatlo, itong company na to is the first ever Filipino-owned multi-level marketing that has been converted into a diversified conglomerate type of business. Ano pong ibig sabihin nito? Sa madaling sabi, kung ikaw po yung tipo ng tao na naghahanap na ano bang tamang negosyo, ngayon dito, pagpasok mo, isang puhunan lang, 4 ang negosyo mo. Ganun kasimple. Okay? So, bigyan mo lang ako dito kahit mga 10 to 15 minutes, maiintindihan mo kung ano yung ipe-present ko. Are you ready? Yes! Kapigin mo yung nasa katabi mo. Ready ka na ba? Pag hindi pa, sampalin mo, sampalin mo. Joke lang. Ayan, thank you. Diba? So let me start my presentation by introducing our company. The #1 MLM company, not just in the Philippines but in the whole Southeast Asia and soon sa buong mundo. Palakpakan natin the Alliance Motion Global. Okay? Founded by these 3 gentlemen, Dr. Ed Gabantog, Sir Francis Miguel, and Mr. Jan Aspirin. Lahat po yung Pilipino from different profession. They have decided to build their own company kasi naniniwala sila na itong industriya at negosyo na to marami ding pwedeng tulungan at ito na po ang nangyari. Yung vision ng tatlo, 21 years na pong tumatakbo ngayon. Diba? So sa madaling sabi mga kapatid, tapos na po tayo sa notion, tapos na po tayo sa speculation, tapos na po tayo sa idea na baka hindi totoo. Tapos na po tayo dun. Okay? Yun po yung katotohanan kasi 21 years na tayo eh. We are the first company na nagkaroon ng sariling building. Meron po tayong building sa Cebu. May sarili po tayong manufacturing plant sa Giginto, Bulacan. Meron tayong 50 branches abroad. And meron tayong 300 local branches in the whole Philippines. Diba? Ibig sabihin, legit, totoo. Kung meron mang hindi totoo, yun yung boyfriend mo. Gawin lang. Gawin lang. Ayan, pag ganyan usapan. Next, our Vice Presidents, Mr. Arnel Limpin and Mr. Jurgen Gonzalez. Vice President for Orbix Victus, Mr. Mick Wilson and Sir Adrian Del Rosario, and our training team. Ibig sabihin, ano po yung pinapakita namin sa inyo para lang at least alam ninyo sino-sino yung mga makakasama nyong tao the moment you enter this business. Na hindi po tayo dito naglalaro. Na kahit ikaw po ay walang idea sa pagninegosyo, kami mismo personally i-guide ka namin all throughout the process hanggang sa makita mo yung sarili mo na ikaw yung nagsasalita, nagpapatunay, nag-explain, and nagsasabi kung gaano maganda yung opportunity. Next, ito po, yung ilan po sa ating mga events and registered distributors natin worldwide. Sorry, 15,000 lang sinabi ko. Currently pala, meron na tayong 20,000 plus Millionaires Club members. I have read this isang parang economics na parang may saying dun na parang, paano nga babawasan ang mahirap sa mundo? O sabihin na lang natin sa Pilipinas, paano nga babawasan ang mahirap sa Pilipinas? Yun ang katotohanan. Alam mo, may isang sumagot doon. The only way para ma-decrease natin ang poverty, pag kaya mong gawing mayaman ang sarili mo, mababawasan na ng isa. Good news, si Alliance in Motion Global, binawasan ng 20,000 at ginawa lahat Millionaires Club member. Okay? So sa madaling sabi, isa sa advocacy ng ating company is to uplift, okay, yung Pilipinas from poverty line. Diba? Para mabawasan yung mga nasa marginalized section. Ang lalim na natin magsalita. Marginalize yung mga nasa kahirapan. Di ba? So ito po, meron tayong from 50 different countries and 35 operational centers worldwide. 50 different countries ang ibig sabihin po niyan, lahi. Hindi po to
Pilipino sa ibang bansa. Hindi po. 15 lahi po. Diba? Maputi, sobrang puti, maitim, pati sobrang itim. Meron yan dito. Pag nag-picture kayo, papangitiin mo para malaman mo may tao. Ganon. Diba? At saka po, we were the first company to held a big event in Philippine Arena. More than 50,000 plus po palagi ang umaattend. At ang pinakamaganda, yung 50 na to na lahi, umuwi dito sa Pilipinas para masaksihan kung gaano maganda yung ating negosyo. Ang ibig ko lang sabihin, 15 ibang lahi, ibang lingwahe, na tulungan ng company, naiintindihan, pilit naiintindihan, na-appreciate. Ikaw pa kayang Pilipino? Ang tindi mo na, pagka ikaw pa yung hindi nakaintindi. Anong lahi? Di ba? Diba? 100 business centers and 13 branches nationwide. Ito po yung ating sariling building in Cebu. May mga taga Cebu ba dito? Para at least may mga patunay tayo na meron talaga tayong building doon. Tapos ito yung ating manufacturing plant in Giginto, Bulacan. Okay? Next, syempre, maliban po sa nagnenegosyo tayo, nagbebenta tayo, ito po yung isa sa gusto kong ipagmalaki. Meron po ba dito mga mahilig tumulong? Our company for the last 20 years has been continuously doing charity events, not just here in the Philippines, even sa Africa, nagkakandak tayo ng charity. Ganon kaganda yung kumpanyang nakikita nyo right now. Okay, headed by our chairman of Alive Foundation, Dr. Connie Cabantog. Next, eto na po. Papakita ko po sa inyo paano naging conglomerate yung company natin. Alam nyo kung anong kagandahan ng conglomerate? Simple lang. Pagka may na-meet kang client, pag tinanong ka ano negosyo mo, marami kang pwedeng sabihin. I am the business owner of 4 kinds of business. I am into health and wellness. Okay? Meron tayong health and wellness, which is the empowered consumerism. Ang minamarket po nating mga product, health and beauty products. At ito po ang pinakaunang division, and we are very proud na naging part kami bago nag-diversify, dito po kami lahat halos nagsimula sa empowered consumerism. Okay? Ito po, yung mga products po nito, wala na po tayong pag-uusapan because the products that we are selling in our division sa empowered consumerism has been existing in the market for the last 17 to 18 years na po. So, ganun po kaganda yung ating mga health and beauty products. So, kung meron po dito, na merong mga tawag dito, may mga sakit, may mga minor injuries, pwede nyo po masubukan yung ating mga health and wellness product. Tapos po, nilaunch na po yung mga bago nating mga beauty products, which is the collagen products. Meron na din po tayo in Korean soap. Okay? So this is our banner product sa ating empowered consumerism, the C24/7. Familiar kayo dito, first timer? Malamang sa malamang marami na po nakakita sa inyo nito, pero hindi nyo pa naiintindihan kung para saan. So let me deal with this for a minute. So meron siyang vitamins and minerals, amino acids, super green foods plus spirulina. Nadidinig mo yung barley, yung wheatgrass, yes, yung spirulina. Yes. Lahat po yun magaganda basta green food. Dito po magkakasama na siya lahat. Okay? 12 whole fruit, 12 whole vegetable, 12 mushrooms. Alam mo yung shiitake? Iritake mushroom, yung hinahalo sa mga kape. Yes. Lahat po yun maganda. Alam mo kung bakit maganda ang mushroom? Kasi mataas yung anti-cancer property. Good news, magkakasama na din po dito yun. Next po, meron tayong 12 digestive enzymes. Yung mga mahirapan ba dito? Dumumi everyday? Alam mo po ba kung ilan dapat ang normal na pagdumi sa isang araw? Natatawa kayo. Pag-usapang dumi 3 times a day, 2 to 3 times a day. Sino dito yung mga 3 times a day? Sige, maging proud ka. Sige. Twice a day. Once a day. Yung mga hindi nagtaas, kailan yung plano? Pinsenas katapusan. Hey, birthday! Hey! Walapakan natin yan. Ang inang pinsenas katapusan. Ano yung sahod? 12 digestive enzymes, mga kapatid, makakatulong po ito sa inyo. Trust me. Because it contains a lot of enzymes and fibers which will help your digestive system to function very well. Ang reason po kung bakit hindi kayo
masyadong nadudumi. Ang isang reason yan, yung mga pagkain na gagawa sa panahon ngayon. Panay sugar. Yes. Panay fried. Yes. Anli pares pa more. Diba? Milk tea pa more. Alam niyo po ba ang mga dried foods at ang sugary product ay nakakakos ng constipation? Hindi mo alam? Now you know. Diba? So makakatulong po ang 12 digestive enzymes from C24/7 para ma-ease natin yung constipation. Yun po yung pinaka-importante. Next, 12 herbs and specialty nutrients, 10 essential fatty acids, pampababa ng bad cholesterol. Bad lang ha, kasi may good cholesterol din. Next, 5 anti-aging in 4 longevity polyphenol. May anti-aging property. And ang good news nito, alkaline. So kahit inumin mo siya nang walang laman ng sikmura, walang problema. Okay ba yun? Yes! Mataas din po yung kanyang mga probiotics. Like yung mga pag-inom natin ng Delight, yung pag-inom natin ng Yakult, dito may ganong effect din po siya. Kaya huwag niyo pong panghihinayangan itong product na to, kasi mas mahihinayang kayo sa perang gagastusin ninyo pagka lumala ang sakit ninyo. Minsan, prevention is better than cure. Hindi pala minsan, palagi, prevention is better than cure. Maliwanag po? Yes! Next! Ang haba. Nakala ko walang ini-explain na gano'n. Pero naintindihan nyo? Yes! Siyempre naman, papakawalang yan ninyo pag di nyo naintindihan. Napagod-pagod ako. Next, InsurTech Digital Protection Division. Ito na po yung isa sa latest division ng ating company. Income Protection and Emergency Fund. Paliwanag ko lang po ng konti. Income Protection in the sense na kung ikaw, normal kang empleyado, wag naman sana, whatever happens to you, even minor type of accident, yung income mong pinaghihirapan, hindi mo na siya magagalaw. Emergency fund, may mabubunot ka kasi kahit yan ipanghiram mo, good news, etong protection natin, meron siyang reimbursement program. So yung ginastos mo, mababawi mo din. Diba? Gusto ko itong ipaliwanag ng napaka-iksi lang pero napakaganda po talaga nito. Ito po yung mga klase ng ating mga policy products. Meron tayong bronze, platinum, and kabayan. Ano po yung kabayan? Para po sa mga OFW. Tama po ang pagkakaintindi ninyo. Even Filipinos abroad, kamag-anak mo, kakilala mo po pwede. For only 3,000 to 400,500 per year, insured sila from 500,000 up to 1 million pesos. Ganun po kaganda. Sir Jolo, accident lang po yan? Yes. Primarily for accident lang. Ito po yung good news sa atin. Pag nakakadinig po kayo ng accident insurance, ano po naiisip nyo kagad? Exactly, tama po. Death. Good news po dito kay bronze tsaka kay platinum. Meron tayong reimbursement from 100 up to 200,000 pesos. Anong ibig sabihin nun? Paano Sir Jolo, nakagat ako ng aso, gumastos ako 25,000, good news, mababawi mo. Paano Sir Jolo, nasemplang ako sa motor kasi balasubas ako mag-drive, good news, mababawi mo. Paano yan Sir Jolo, engot ako tumawid sa kalye, good news, mababawi mo. Kaya pag alam mo medyo engot-engot ka, bili na ha. Lumalabas yung marketing ko dito ah. Tsaka pag may nakikita ka mga balasubas mag-drive, tawagin mo, liga-liga, kailangan mo to. Diba? Financial Division. Kilala ba right now sa buong Pilipinas and even outside the country yung GCash? Yes! Good news, yung company natin is the first ever multi-level company. May sarili na tayong payment app at pwede nyo gamitin worldwide. Yes! Vivo! Yes! Gamit ng Vivo! Anong difference niya kapag nagamit mo to compared sa GCash? Dito, every transaction mo at lahat ng kakilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, whenever they transact using your Vivo account, mag-generate ng income sa'yo. Yes! Tama po! Bills payment, money transfer, all-in-one application, the Vivo application program. Grabe! Pwede na ako mag-promote ah. In global, baka naman. Diba? Vivo program po, financial technology po yan. So sa madali pong sabi mga kapatid, instead of using GCash, tayo po lahat na nandito, I would suggest, especially yung mga distributors and franchise owner na, you use Vivo, you patronize the Vivo app.
Kasi po later on, sobra nyo po ma-appreciate yan lalo na pag nag-generate na yan ng sobrang laking pera sa'yo. Sa mga first-timers naman po, I would suggest, you can buy yung aming mga endorser pack at kasama na din po yan sa franchise natin. Matatanggap mo na po yan. Ida-download mo lang po yan doon sa mga, anong tawag doon? Play Store. Play Store at saka? App Store. App Store, okay. Di ko alam kung nasaan doon yung kay Apple tsaka kay ano. Basta nandun yun, makikita nyo siya. Tapos ilalagay nyo lang po dyan, you can transact anytime. You can transfer money, you can pay bills. At ang pinaka-importante nun, dito din po lumalabas yung aming encashment program sa aming negosyo. Ano pong ibig sabihin? Explain ko lang bago ko magtuloy-tuloy. Dito po, real time. One day encashment program. Anong ibig sabihin nun, Sir Jolo? Please explain. Let's say, for example, ginagawa mo na ang negosyo. Kumita ka ng 50 mil. Kating-kati na yung palad mo. Dahil gusto mo ng gastusin ng good news. Once na maklik mo yon, the following day, machi-check mo na sa Bibo application mo na. Ready to use. Pwede kang mamalengke. Pwede kang mag-shopping. Di ba? Pwede kang mag-transfer ng pera. Pwede kang magbayad ng bills using the Bibo application. Ganun ka high-tech. Di ba? Ganun ka hassle-free. Ibig sabihin, pinapakita ka na, pinapadali mo pa kung paano ma-access. Ganun po siya kaganda. Okay? Next, our latest division, the Investment Technology Division. Okay? Yung franchise division po natin. Ito po yung ating pinaka-latest. Sabi nung iba, ayoko na ng health and beauty. Ayoko din magbenta ng insurance. Ayoko din yung mga payment, up na yan, ganyan. Ganyan usually mag-react yung mga prospect. Ayoko niyang mga ganyan-ganyan. Diba? Kasi ang gusto ko at ang pagkakaintindi ko, pag negosyo, may tinitinda ako at may tindahan ako. Tama ba? Ito po yung good news. Our latest division, mga kapatid, from franchising. We have our own milk tea and coffee division franchise program na pwede mong i-avail anytime at itayo sa loob ng bahay mo, sa labas ng bahay mo, or kung saan man merong available na lugar, meron ka ng sariling coffee shop and milk tea shop. May ganong division din po tayo. At ang pinaka-good news sa lahat, alam mo kung ano? The moment you franchise, you avail package, and maging franchise and account holder ka, sa lahat ng division na yan, automatic, lahat ng division na yan, negosyo mo na din po. At pwede mo nang ibenta. So, ibig sabihin, Sir Jolo, pag nag-avail ako ng OBI, pwede na ako magpa-franchise? Yes! So, Sir Jolo, pag nag-avail ako ng Empowered Consumerism, pwede ako magbenta ng policy? Yes! Ganon kaganda. Isang puhunan, 4 na negosyo. Diba? Ngayon, punta na tayo sa pinakamagandang usapan. Paano ka kikita? The traditional business only gives us one type of earning. And what is that? Retail profit. May restaurant ka, tuwing kailan ka kikita? Pag may nakain. Pag may coffee shop ka, kailan ka kikita? Pag magkakape. Kapag may milk tea shop ka, paano ka kikita? Pag may milk tea. Tama ba? Yes. Pag may tindahan ka, kailan ka kikita? Kapag may bibili. Exactly. Ibig sabihin, the traditional business only gives us one type of earning. Dito mo ko pakinggan, kapatid. Dito po sa atin, we have 3 kinds of earning. Para maintindihan mo, before I proceed. Kung sa traditional, meron lang isang klase, which is the retail profit or benta-benta. With our business, meron tayong 3 klase. Siyempre, meron tayong retail profit, meron tayong direct sales profit, and most importantly, meron tayong tinatawag na passive income. Ganon kaganda. Ano pong ibig sabihin yan, Sir Jolo? Ibig sabihin, pag nagbenta-benta ka ng product, may kita ka. At ang pinaka-the best note, kapag may napag-franchise ka, minimum mong kita is magkano? From 1,000 pesos up to 80,000 pesos. Isang franchise pala. Yes! Passive income, saan siya pumapasok? Meron tayong number 1, tinatawag na binary. Number 2, may tinatawag tayong UPP. Number 3, meron tayong uni-level. And number 4, meron tayong stair-step. Ano ibig sabihin, Sir Jolo, ng passive income? Dadating ang time, lalaki ang organization mo at hindi mo mamamalayan. Lahat ng binibenta nilang franchise, lahat ng binibenta nilang product, pati ikaw kumikita din.
Ganon kaganda. So if you are looking for a way, paano po kayo kikita ng pera ngayong 2024? Kung maglalabas ka na lang din ng kapital, kapatid, doon ka na sa alam mong mas maraming beses kang pwedeng kumita. Maliwanag po? Clear tayo? I am nothing against traditional business, lalo na kung legal yan. Siyempre, pero ang pinag-uusapan natin, ito na po yung sinasabi ko sa inyo, na meron ng innovated type of business. Na kung saan, kahit isang beses ka lang maglalabas ng puhunan, meron ka ng 4 na negosyo, meron ka pang 4 na pagkakakitaan. Naiintindihan po ba? Nai-guess po natin? Next, ito na po yun. Pakinggan niyo po. Retail sales program, earn through outright profit sa product. Package sales program, yan po yung direct sales bonus natin or profit from 1K to 80,000. Depende kung gaano kalaking package ang iyong ibibenta. So, ang magpapaliwanag sa inyo niyan, yung taong nagsama sa iyo dito sa loob ng event. Iniigal na ako. Okay, next. Group sales program, ito po yung passive income. 4 na klase po kayo pwedeng kumita. Ibig sabihin, Sir Jolo, paano yan? Basic. Kasi for example, nakapagbenta ka ng franchise ng Empowered Consumerism, tapos nakapagbenta ka ng franchise ng OVI. At yung pinakamababang franchise yung naibenta mo, automatic sa direct sales profit, may 2,000 pesos ka na. And out of this passive income sa binary, may 1,800 ka pa. Ibig sabihin, sa 2 franchise pa lang na naibenta mo, may 3,800 ka agad. Not including the products na pwede mong ibenta gamit yung mga product na nakuha mo nung ikaw ay bumili ng franchise. Ganun po siya kaganda. Ibig sabihin, mga kapatid, pwede ka naming tulungan, kumita, at mabawi ka agad yung kapital na inilabas mo. Kasi yun ang pinaka-importante eh. Most likely, makakatanggap ka ng 10,000 to 13,000 worth of products. Kikita ka kaagad na outright income na 3,800 pesos kapag binabentahan kang 2 franchise. Eh dito pa lang, bawi mo na yung kapital mo. Hindi pa natin na pag-uusapan later on kapag lumaki ng lumaki at dumami ng dumami yung franchise owner mo. Maliwanag po tayo? Yes! Yan. Sa retail profit natin, benta-benta ng product, meron tayong 25 to 50%. Sa direct sales program natin, ito yung binabanggit ko, from 1,000 to 80,000, depende sa franchise na ibibenta mo. And, sa ating group sales program or the binary income, meron kang minimum na 1,800. Na, minimum lang po yan ha. Pwede ka pong kumita 1,800 from the binary points. Ito po actual. As many as you can. Kahit makabenta lang ng isa, yan, lahat nakawan lang. Nakawan. Ikaw yung leader ng nakawan, hindi naman ganun. Para kasing iba yung meaning. Nakawan, ikaw yung leader ng nakawan. Yung mga akyat bahay yung bigla. Di ba? Next. So yan, kung mapapansin nyo, before we end, pakinggan ninyo maigi. Anong napapansin niyo? Iba-iba yung product? Ito yung ipinagmamalaki ko sa inyo, mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, di ba? Kakwentuhan. Na kapag ka ikaw ay nag-start ng isang negosyo, automatic, 4 na pong negosyo ang maiba-market mo. Ganun po sa kanila. Okay? Maximum income to passive income per day is up to per month is up to 864,000. Per day natin is up to 28,000 pesos. Na-excite ka bang malaman kung paano? Huwag kang mag-alala. Mamaya, pagtapos natin, lahat yan ipapaliwanag ng tao nagsama sa iyo dito sa loob ng event. Okay? Yan. Lahat po ng yan ay ipapaliwanag po sa inyo ng taong nagsama sa inyo sa loob ng event na ito. Okay? Yes, palakpakan po natin. Alam mo, bakit hindi ko pa niliwanag yung package? Alam mo, ba't ko hindi pinaliwanag? Kasi hindi ko alam kung anong gustong ipakita ng taong nagsama sa'yo dito. Baka maano ang pakita eh. O sabihin, hindi mo sana pinaliwanag din yung ano tanang bibili mo. Mga ganun pa tayo pag nakita tayo, di ba?
masisi mo pa ako, mga gano'n, masisi mo pa ako. So mas maganda, ikaw na lang ang magpaliwanag. Okay? Siyempre, sabi ko nga sa inyo, dito, isang kapital, 4 na negosyo, 4 na paraan ng pagkakakitaan. Mas kukumpletuhin pa natin. Every time we conduct business presentation, hindi kami napayag na business presentation lang. Gusto namin ibinibenta sa inyo maliban sa negosyo at sa business namin, ibinibenta namin sa inyo anong future ang nag-aantay sa iyo dito. Yun ang pinaka-importante. Yun ang pinakamagandang part nito. Total, nakita mo na negosyo. Nalaman mo nang kikita ka. Ngayon, alamin mo naman ano yung nag-aantay sa iyo in the near future pagka ikaw ay nagpatuloy at ginawa ang negosyo. So, ready ka na ba? Kasi itong kaibigan ko na to, galing talaga to eh. Kaibigan ko kasi to eh. Isa po ito sa nagtuturo, nag-guide sa akin. Isa din po siya sa, alam mo yun, nag-remind sa akin kung ano yung kailangan kong gawin. Isipin mo, ako tambay. Nung ako'y napasok dito, siya LBC employee. Isipin mo, magkaiba. Ganon katindi. Pero yung resulta na nakuha niya, magugulat ka at kahit ikaw mapapatanong, paano nangyari yun? At para malaman mo kung paano, panoorin mo to. Triple ng energy dapat yun. Okay lang ba yung traditional namin? Yeah! 1 million! Sabi ko, first, ano ba yung 1 million na yan? Ganun bigla. Gumaganan nyo ba ang first timer eh? Yaan nyo na, kayo naman eh. Sumabay na lang kayo kahit first timer kayo. Total, dito lang naman yung palakpakan. Pag uwi mo naman, hindi ka pinapalakpakan. Nandiyan si nanay, palakpakan natin yan. Di ba? Nandiyan na si sir, palakpakan na. Wala, dito lang yan. Kasi clapping is a sign of positivity. Yan yan. Diba? Lagi ka nakangiti, lagi kang pumapalakpak, at kapag pumapalakpak ka, nawawala ang mga negative. Hindi totoo yan. Kaya pag palakpak mo, tignan mo yung kasama mo kung nandiyan pa. Nandiyan pa! Nandiyan pa! Kasi positive yan. Okay, so ready ka na ba? 1 million! 2 million! 3 million! Let's all stand up! Kaya tawagin ko lang yung mga kapatid nating councils. Picture muna tayo.
inyong lahat? Yes! So, parang kinilig yung mga lalaki, Ayan. Magaling ba si Mentor Jolo? Yes! Pwede bang palakpakan natin? So, gwapo ba si Mentor Jolo? Yes! Ayan. Sino ho yung nagka-interest? Ako! Bakit puro lalaki sumasagot? Sa business po, sa business, sino yung nagka-interest? Ayan. So, before po ako magtuloy-tuloy, mabilis lang ho ako. Kasi meron tayong pinaka-main sharer. Excited na ba kayo doon? Yes! Pero before ako magtuloy-tuloy, naka-live po pala tayo. Wait naman kayo sa live. Ayan. So, shoutout po sa lahat ng viewers natin all over the globe. Merong nag-message sa akin, Sid Balasbas, i-shoutout ko daw siya. Ayan, Sid Balasbas, nag-chat lang sa akin eh. I-shoutout ko daw, nanonood siya. Kaninang invite yun? O yan ha, sinashoutout kita ha. Sabi ganun. Sa lahat po ng viewers namin, all over the globe, welcome po sa community. And gusto ko lang hong sabihin sa inyo na today is 18 years ng ating company. March 18, 2024. Diba? So, ibig sabihin po, nag-start ang company is March 18, 2006. Grabe, no? 18 years na, no? Sabi mo sa katabi mo, oy, 18 years na tayo. Kaya kung may nagtutuda pa dyan sa tabi mo, kung stable ba to, tama? Kung totoo ba to, imagine mo, sino yung mga 18 years old dito? Taas ang kamay. Uy, 18 na kayo? 18 pa lang kayo? So matanda lang ako ng mga 7 taon sa inyo. Imagine niyo ha, kung 18 years old ka ngayon, di ba? Kaidaran mo yung kumpanya. Kaidaran mo tong negosyo. Kaya palakpakan mo yung sarili mo. So sa mga hindi mo nakakilala sa akin, sino yung mga first timer po? Pwede taas ang kamay. Sige po, naka-live tayo. Connected sa Jollibee. Makakainin sino yung mga bago after ng presentation. Taas ang kamay! Dumami na. Kahit yung member, nagtaas ng kamay. So, sino yung mga sinama dito na hindi alam, nauupo sila dyan at may pakikinggan? Yun, 1, 2, 3, 56. Wala na yan. Mabilis ba? Nakunan? Nabudol? O kasi, alam nyo ba, nung time na na-invite ako, pang third row ako eh. Ayan, dyan ako. Ay, dito kay ma'am. Ayan, dyan ako pinaupo. Dyan kay ma'am. Third row. Nagulat ako eh, parang may ano. So, third row. Ayun, malakpakan natin si ma'am. Alam nyo, pag ako nag-distract, bumabalik po ako sa umpisa, nagpapakilala ako ulit. Medyo na-distract ako sa third row eh. So, ha? Ano lang? Oo. Tingnan nyo, nakalimutan ko kung nasa na ako. Magpapakilala na naman ako. Okay na? Okay. Nasaan ako? Ano yung sinasabi ko? Ha? Ayun, third row. No, yung nasa third row ako. Nung na-invite ko ako, nandyan din ako. Oh. Tapos yung katabi ko, grabe gumaganon, humahawak sa katawan, tapos nagpupunas ng mga, alam mo yun, nagpupunas ng katawan, naglabas ng pamunas, may galos dito. Yung pala, na-invite siya, sinako, tapos dito na lang tinakot. Oo, meron pa ganun dito. Yung hindi alam kung saan dadalhin. Meron. Yung basta na lang, ay, lika, sama ka. Di ba? Meron tayong pupuntahan. Meron ba dito nun? Yung bigla na lang sinama, o bigla na lang sumama, ang tawag doon, kalad-karin. Yung iba naman, kainan daw. Ganun. So yung kaibigan ko po, actually, before niya po akong maisama dito, ano meron dyan? So before niya ako maisama dito,
Hindi ko ho agad siya pinansin. Kaya maswerte ka dahil kung pinagbigyan mo yung taong nag-invite sa'yo. Ang swerte mo, boy! Oo! Maswerte ka. Alam mo kung bakit? Kasi yung nag-invite sa'yo, okay, ang pinagbigyan mo, yung sarili mo. Hindi yung taong nag-invite sa'yo. Kaya sabihin mo, friend! Salamat! Buti na lang. Sinama mo ako. Buti na lang. In-invite mo ako. Huwag kang mag-alala, friend. After ng presentation, iti-trip kita. Aba, kailangan mo pakainin yung nag-invite sa'yo. Alam mo ba yan? Alam mo ba yan? Kasi yung taong nag-invite sa'yo, may pangarap yan. Dinadamay ka pa. Kaya dapat pakainin mo yan. Ito ay naging pa. Alam niyo, naalala ko, naalala ko, yung meron kasi akong kasabayan nung na-invite. Dalawa kami nung umatay. Yung katabi ko, sabi niya doon sa nag-invite din sa akin, sabi niya, Sir, iihi lang ako. Iihi lang. Alam niyo ba, 18 years na, hindi pa rin bumabalik hanggang ngayon. Yung pala umihi na, Sir, saan ako punta, Sir? Baka umihi ka na rin. Okay. So, I'm Adrian Padilla po. Ayan. So, ayan ho ako dati. Parang Tom Mark. Ayan ho. Kita ba? Yes. Sadya na ho kung may tsura dati pa. Sorry, ganun. 10 years po ako naging empleyado. Sino ho mga empleyado? Ayan, palakpakan natin. Diba? Kung 2 years ka na sa ginagawa mo, 3 years ka na sa ginagawa mo, 5 years, 6 years, 7 years, congratulations kasi automatic na lahat. Paano automatic? Pagkagising mo, alam mo na yung gagawin mo. Tama? Paggising, diretso sa CR, ligo, kain, toothbrush, pasok. Tama ba? Pag-uwi, ganun din. So ako po, more than 10 years. Ngayon yung kaibigan ko, in-introduce sa akin to, sarado yung isip ko. Kasi akala ko to, sabi ko, hindi ko to linya. Sabi ko, sa gandang lalaki kong to, pagbebentahin mo. Wala kang magagawa, ako may hawak ng mic. So, hindi ko pinansin yung kaibigan ko. Siya nagtuloy, ako nagtuloy din sa LBC. Kaso lang, ba't ako nasa harap nyo ngayon? Kasi yung kaibigan ko po, after 3 months, binalikan ako, nakakotse na. Hindi ako mukhang kotse, pero gusto kong magkakotse. Ikaw ganun din ba? Yes! Mukha kang kotse? Yes! Yes! Diba? Hindi ko pa alam kung ano yung ibebenta, hindi ko pa alam kung ano yung negosyo. Gusto ko na pong gawin. Tanong niyo kung bakit? Bakit? Nasasalamin ko sa kanya kung ano yung pwede mangyari sa akin. Hindi ko, sige po, tuloy mo. Hindi ko pa alam kung ano yung produkto, magkano yung ilalabas. Tama? Ano yung sistema? Gusto ko lang sumali. And ganun din pala pag nagtatrabaho ka. Kailangan masalamin mo doon sa mga nauna sa'yo, yung results, yung future na naghihintay sa'yo. Assignment nyo po ito bukas sa mga nag-work. Wala akong masama dyan. Pero kung may pangarap ka, hindi siya tinatambayan. Dinadaanan lang siya. Assignment mo bukas, talungin mo yung mas ahead sa'yo. 5 years, 10 years, 20 years, ano na hong results? Diba? Oh, yun. Yun naman galit. Pag sinabi niya, after 5 years, mayroon akong house and lot, may kotse ako, may savings, walang utang. Tama? Nakapag-travel sa iba't ibang bansa. Excited ka kung bago ka lang. Tama ba? Kasi alam mo yung future mo eh. Pero kung kabaligtaran, pag sinabi niya, 10 years na ako, hanggang ngayon nagko-commute, hanggang ngayon may utang. Diba? Yung tipong wala pang 15 at 13 pa lang, alam na kung saan papunta yung sahod. Nakakagets kayo? Yes. Kaya sa tinawag na payslip, nag-i-slip yung pay. Nakakala ko sa tricycle driver and sa barbero. Naka-Honda Civic, naka-Mazda 3. Sabi ko, ang galing naman. Samantalang ako, masipag
masipag din naman ako. Matyaga din naman ako. Pero bakit sila 50,000 isang linggo, tapos nakakotse? So sabi ko, kung nagawa nila, walang dahilan para hindi ko magawa. Na-challenge po ako. Tama? Pangalawa, sabi ko, mas magagawa ko. Sabi ko gano'n. Alam niyo kung bakit? Bakit? Eh di hamak na may itsura ako doon sa So na-challenge po ako. Totoo po. Oh, kidding aside, pero na-challenge ako. Ngayon, nung diniscuss na sa akin, actually, mabilis lang ako, matatapos na nga ako eh. Nung diniscuss po sa akin yung presentation, di ba? Nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Okay? Kinabukasan ko, sumali ako. Pwede mong sabihin sa akin, Adrian, baka kaya ka sumali agad kasi may pera ka. 10 years ko akong taga London. Loan dito, loan doon. Oh. Nung in-introduce po sa akin yung business, actually po, nung time na yon, kung hindi ako nagkakamali, parang 10K eh. 10.5, parang mga ganun. Tapos, ang kinuha ko, times 3. Tapos, after 2 weeks, kinumpleto ko yung 15 accounts. So, nasa 150,000. Okay, 15 accounts pa lang nun. 154, parang mga ganun. Diba? So, 1 month, nakapag-produce ako ng 154. 15 accounts yung time na yun. Diba? And bago ako nakasali, ang daming challenges. Alam niyo yun, yung susubukan ka. Diba? Minsan, dumadating sa iyo yung opportunity pag walang-wala ka. Alam niyo ba yun? Yung tipong, nung isang linggo may pera ako eh, dapat nun pa ako sumali. Tama ba? Yes. Nung nakaraang buwan may pera ako eh, dapat dun mo ako in-invite. Tama ba? Pero minsan, kakadasal mo, binibigay sa iyo yung opportunity pag walang-wala ka na. Kasi alam mo kung bakit? Doon ka kasi susubukan. Doon ka susubukan. Doon ka susubukin. Ako po, nung kinuwento ko sa misis ko, opo, may asawa na ako. Aww. Kakalungkot naman. Sabi ko na eh, ang magre-react yung mga lalaki eh. Kagat labi pa ang... Sabi ko sa asawa ko, Han, nakakita na ako lang kumpanyang magpapayaman sa atin. Sabi ng asawa ko, ayan, gutom na eh. Gutom lang na. Alam niyo kung bakit? 2 AM na po ako nakauwi. Kung matawa-tawa ka ngayon, ganyan ka din uwi mamaya. Pinakilala po ako doon sa mga nagka-resulta. Hindi ako, alam mo yun, kaya pag uwi ko sa bahay, balik talaga ako. Literal na hindi ako makatulog. Diba? Parang abot kami ko na yung pangarap ko. So, hindi alam ng asawa ko, kinabukasan, nangutang ako. Pag gusto mo, may paraan. Pagka ayaw mo, maraming dahilan. Since sanay akong mangutang, generate ng pera. Walang bumabalik. Birthday ng anak ko, birthday ko, piyesta sa amin, tama, anniversary namin. 1 year old, 7 years old, pinangungutang ko yan. Diba? Ikaw ba ganun din? Tradition yun eh. May masama ba doon? Wala. Nagkataon lang yun kasi yung kultura. Yun yung culture ng Pinoy. Na pag ang anak mo daw 1 year old, kailangan ipaghanda mo ng bunggang-bungga yan. Tama ba? Pag 7 years old, ipaghahanda mo yan. Pag 18 years old, magdidibo yan. Pag 21, magdidibo yan. Lalo na kung may taga-Batangas ba dito? Oh, ayan, mga Uragon. Bicol ba yan, Bicol? Hindi na wala ko nakikinig sa akin. Imagine niyo sa Batangas, pag piyestahan, di ba, kahit hindi ka kakilala, pag napadaan ka sa bahay, parine. Gagawin ka, pakakainin. Pag hindi ka pumasok, hindi naman. Sasaksakin ka lang. Pag hindi ka pumasok, magagalit sa'yo. No. Eto matindi. Diba? Katay baboy po yun. Baboy, mga 2, 3 baboy. Talagang pinaghahandaan nila. May masama ba doon? Wala. Pero, imagine mo, minsan, kahit walang-wala ka na,
dahil sa kultura, gagawa ka ng paraan para makasabay ka. Tama ba? Yung mangungutang ka, di ba? Maghahanda ka. After ng okasyon, anong sasabihin mo? Lord, thank you po. Totoo naman, magpapasalamat ka. Tama po ba? Thank you po dahil nakaraos na po ako. Hindi mo alam, may utang ka pa. Nagets nyo? Kaya nung nakita ko yung opportunity, hindi ko alam ng asawa ko, sumali ako. Totoo po. Ginawa ko part-time. Ayan na, fast forward na natin. First car ko, Lancer. Second car ko, Altis. Third, results, house and lot. After 1 year, nag-resign ako sa trabaho. Kinareer ko to. Yung 10,000 isang buwan ko sa trabaho, kinikita ko ng 3 days, 4 days, or 5 days. Yes. And pandemic results, ayan po, naging part tayo ng top 15. And na-lockdown ako sa Cebu. 6 months or 7 months ako na-lockdown sa Cebu. Sabi ko, pag uwi ko ng Manila, bibili ako ng regalo ko sa sarili ko ng Ford Raptor. Ito po. 2021 po yan. Actually, ang bilis lang, 3 years na pala yung Raptor ko. So, yung expander, bumili ako ng pang-apat. Bakit ako bumili? Kasi yung asawa ko, August to 2021, wedding anniversary namin, sabi ko, bakit ka malungkot? Sabi niya, wedding anniversary natin. Sabi ko, oo nga, happy anniversary. So, ba't ka pa rin malungkot? So, hindi siya kumikibo. Diba? Sabi ko sa kanya, tara, samahan mo ako, may pupuntahan tayo. Pumunta kami ng Mitsubishi, binili ko expander. Cash po yan. Iba pala, kung hindi ko to sinubukan, hanggang ngayon, hindi ko alam kung driver pa rin ako, truck driver pa rin ako, tama ba? Pwedeng tambay, pwedeng nasa abroad, tama ba? O pwedeng artista, so, ibig sabihin, buti na lang sumubo ka. Buti na lang sumubo ako. Kasi tandaan nyo to, ang pera, bumabalik. Pero ang oras at panahon, pag lumipas, hindi mo na maibabalik. Hindi ka, sige po, tuloy mo. Hindi mo tayo pabata. Tama ba? Sabihin na lang natin, 2024 ngayon, pwede mo sabihin sa akin, oo, sige, ang ganda ng presentation, ang galing mo nga mag-talk eh. Tama ba? Ang ganda ng product, ang ganda ng negosyo, ang ganda ng may franchising, may insurance, di ba? May mga food supplement, magiging healthy ka. Sa ganda ng presentation nyo, kaso wala akong pira eh. Tama ba? Sino yung ganon? Sino yung gustong-gustong gawin pero walang pira? Isa. Dalawa. Tatlo. Sino dito, yung wala ng pera pero may utang, taas ang kamay? Isa. Dalawa. Sige po, baba nyo na, nakakahiya. Imaginein mo 2024 ngayon, problema mo pera. Nagets mo? Bawasan mo lang 5 years to. Ilang taon niyo? Anong year yon? 19. 19? Ah? Yes. Oo. Di ba pera pa din problema mo? Yes. Oo. Ibig sabihin, 2019, pera problema mo. 2024 na ngayon, pera pa din problema mo. Kung hindi ka gagawa ng paraan, after 5 years, 2029, mas malaking pera na yung problema mo. Tama ba? Pero pag gagawa ka ng paraan ngayon, mas malaking pera na din ang problema mo kung paano mo uubusin. Yun po yung nangyayari sa amin ngayon. Diba? So, hindi lang ako nagkaroon ng resulta. Imagine niyo nagkaroon ako ng bahay, pangarap o pangarap na pangarap? Imagine niyo yung susunod na magsasalita sa akin, mansion po ang pinagawa. Diba? So, hindi lang magkakabahay, magkakakotse, makakapag-travel ka din. Diba? So, pwede ka makapunta sa iba't ibang country, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Maldives. Diba? Maldives, Paradise Island. Kung hindi mo alam ang Maldives at ngayon mo lang narinig ang Maldives, i-search mo ngayon sa Google.
Oo. Napakaganda po ng Maldives. Okay, sa Japan, ayun, bakit yun? Japan, ayan po, Korea. So, meaning, kumikita ka, nagiging healthy ka, naka-insured ka, nakakapag-travel ka. Okay? And ano pa? Sa income, ito po yung nangyari sa akin nung pandemic. Oh. Marami bang naapektuhan ng pandemic? Yes. Diba? Maraming nawalan ng trabaho. Sabi nga ni Sir Jolo kanina. Diba? Merong professional na nung pandemic, nagtinda ng siomai. Diba? Maraming nagkutya, maraming nagtawa, pinagtawanan. Diba? Binash na, ano ka ba, professional ka, ba't ka nagtinda ng siomai? Imagine nyo, 5,000 per day, 150 per month. Di ba? Nagets nyo? So meaning, hindi pala linya-linya ang pinag-uusapan dito. As long as may pangarap ka, lilinyahin mo siya. Tama? So pandemic po, ayan po yung nangyari sa akin. Imagine, ang sahod ko po, gusto ko maintindihan ito ha. Ang sahod ko, 10,000 po. Times mo yan sa 12 months, 120,000 yan. Tama po ba? Yes. 120,000 po yan. I-times mo sa 10 years, meron kang 1.2 million. Tama? Yes. Another 10 years, meron kang 2.4 million. Tama ba? So, ibig sabihin, bago ko kitain ang 2.4 million, kailangan ko magtrabaho ng 20 years. Nagets mo? Yes. Dito po sa negosyo natin, 2 months. Pwede mo kitain. Ano yung masasave? Yung oras. Tama? Yung time. Imaginein mo na lang, kung 30 years old ka ngayon, after 2 years, kaya mo pang magtupis sa Boracay. Tama. Kung 30 years ka ngayon at kumita ka ng 2.4 million after 20 years, kaya mo pang Ayaw ko makapagsalita kasi yung mga mami tayo dito eh. Tama ba? Kaya nyo pa? Tama ba? Kung 30 years old ka ngayon, after 20 years, 50 years old ka na, pwede pa naman magtupis eh. Tama ba? Kaso nga lang, may mga belt bag na yan. Pwede mo na, etong pwede mo kitain. Ano pa? Ayan, oh, matatapos na ako. Last slide na yun. Kasi sabi ko dun sa last sharer, 5 minutes lang po ako magtotalk. Hindi niya alam, intro lang yun. So, gusto ko mag-join pero wala akong pera. Gusto ko sana yan, kasi wala akong pera eh. Ito yun, no? Kung wala kang gagawin. Tama ba? Okay. Gusto ko mag-join, hindi ko linya yan. Wala na akong linya-linya sa panahon ngayon. Basta kikita ka, mababago buhay mo, linyahin mo yan. Tama? Okay? Gusto ko mag-join, sasabihin ko muna sa asawa ko. Sa parents. Tama? Marami tayong mga kinakausap dito, especially yung mga kababayan natin na nanonood ngayon, no? All over the globe. Marami tayong sinishiran ng business. Gusto nilang gawin, pero pag sasabihin nila muna daw sa asawa, walang problema doon. Tama po ba? Pero ikaw kasi yung nakakita. Ikaw yung nakarinig. Dapat ikaw yung ipaglaban mo. Tama ba? In the first place, kung gagawin mo to, para kanino ba? Para sa family. Hindi lang sa sarili. Tama? Kaya advice ko po, kung katulad kita at ayaw ng partner mo, ayaw ng parents mo, ilihim mo muna for the meantime. Pag kumikita ka na, di siya ka mo sabihin. Okay ba yun? Mas magandang sumubo ka kaysa hindi mo sinubukan. Kasi pag sinubukan mo, may mabubuo. Parang ano, bata. Tama naman. Di ba? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Yan. Kung bagay sa pagkain, masarap, pero hindi mo tinikman, paano mo masasabi mo masarap? Tikman mo. Ganun din dito. Gusto mong yumaman? Tikman mo. Tama ba? Subukan mo. Gusto kong mag-join, pero wala akong time.
Okay lang po, wala kang time, pero dapat successful ka. Ibig sabihin, tama yung gamit mo ng oras. Pero kung wala ka ng time, at hindi pa nababago ang buhay mo, it's about time. Subukan mo to. Tama ba? Yes! Kasi okay lang naman eh. Busy ako sir eh. O, di okay lang po. Pero dapat, maganda buhay mo. Nagigets nyo? Yes! Okay? Gusto ko mag-join, pero kontento na ako sa buhay ko. Walang problema. Kung kontento ka na sa buhay mo, okay lang yan. Pero, pag uwi mo mamaya sa bahay, di ba? Pag uwi mo mamaya, may assignment ka. Ito assignment mo, tapos na po ako. Ang assignment mo, pag uwi mo mamaya sa bahay, kung pagbaba mo ng tricycle, pagbaba mo ng jeep, kita mo na agad ang bahay nyo, tingnan mo yung bahay nyo. Ito ba yung kontento na ako sa buhay? Diba? Pagpasok mo sa bahay nyo, diba? Medyo baka mamaya tulog na yung nanay mo, tulog na yung asawa mo, tulog na yung tatay mo, tulog na yung mga anak mo. Tingnan mo sila isa-isa. Ito ba yung pagiging kontento ko na sa buhay ko? Tama ba yung buhay na binibigay ko? Pinaparanas ko sa kanila. At kung ang sagot hindi, tama? Subukan mo to. Yes! Okay, pangatlo. Sige po, tuloy mo. Pangatlo, nakita mo yung nanay mo, nakita mo yung tatay mo, nakita mo yung asawa mo, nakita mo yung mga anak mo. Pangatlo mong gagawin, pumunta ka po sa salamin. Humarap ka sa salamin. Pagkaharap mo sa salamin, at meron kang nakitang tao sa likod, tumakbo ka. Meron kang nakitang ibang tao sa likod, takbo ka na. Kasi bakit? Baka hindi nyo bahay yun. Hindi, joke lang. Pag nakita mo yung sarili mo, tanongin mo yung salamin. Di ba pag tinuturo mo yung salamin, tinuturo mo yung sarili mo? Kasi nagre-reflect yun eh, tama ba? Tanongin mo, kontento ka na ba sa buhay mo? Totoo to. Di ba? Pag konting kumunot yung noo mo, isa lang ang sign, hindi ka kontento. Yun po yun. Tama? Kaya yun ang assignment nyo. Okay? And last, if someone offers you an amazing opportunity and you're not sure you can do it, say yes. Hindi man to para sa'yo, hindi mo man alam kung paano umpisahan, hindi mo man alam kung ano yung produkto, sistema, magkano ilalabas, ang mahalaga, sumubo ka. Tama ba? Kasi along the way, habang ginagawa mo siya, na pag-aaralan mo, then learn how to do it later. Yes o yes na yes? Yes! Diba? So tapos na po ako. And maraming salamat po. And siyempre, yung mag-i-intro po, hindi ho ako. Balik ko po kami ng John. Yes, walang pakalagay! Masakit! Yan! Pagkaya ka! Wala pa pala kayo! Yes! Na-inspire ka ba? Yes! Ayun ang pinaka-importanting part, yung na-inspire ka. Ngayon, tapusin na natin to sa mas malupit pa, hindi ko na patatagalin. May video ka ba? Sir, may video ka? Wala? Eto. Galit ba ako? Hindi. Siyempre, we always save the best for last. Siyempre, the ultimate goal. Alam niyo po ang ultimate goal namin dito, mag-MC, mag-car achiever, mag-US qualifier, maging part ng top 20, tapos makapagpatayo ng mansyon. Itong tatawagin ko, lahat yun, nagawa niya na! Huwag na natin patagalin pa, 1 milyon! 3 milyon! 3 milyon palakpak! Ano sa akin? Lagosa! Yeah, thank you so much. Pwede ba natin palakpakan ang ating mga sirs and ma'am? Marami ba natunan? Wow, jump up tayo. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, congratulations! Oo, sabi ng first time na, bakit? Ano yun? Congratulations.
Alright, so again, palakpakan ulit natin yung bawat isa! Yan, pwede ba makita yung kamay ng mga first-timer? Yan, kanina sabi ng first-timer, kanina pa ako tinanong ng tinanong, tsaka pinataas ng kamay. Anyway, kasi po yung mga ganitong klaseng event and program para po talaga sa mga first-timer ito. Pwede bang palakpakan natin yung first-timer? Pwede ba natin palakpakan yung mga nag-invite na members? Diba? Sabi nga ni Mentor Jolo kanina, diba? Dadating yung punto, papasalamatan mo ng sobra yung nag-invite sa'yo. Alam niyo kung bakit? Kasi ganyan din naman ako dati. Naging first timer, actually dito ako nakaupo sa pinakaharap. Diba? Kasi ang sabi sa akin, yun, may papakilala daw. So, excited. Nasa harap. Kasi akala ko chicks, diba? Tapos nalaman ko, presentation pala. Anyway, mabilis ko na lang po i-discuss yung kung ano po yung mga nangyayari sa akin dito. Kasi kay Sir Jolo pa lang at kay Sir Adrian Padilla pa lang, sulit na ba? Yes! Sulit na ba? Yes! Sino dito? Yung, alam mo yun, nung dumating dito, kaliwat kanan yung iniisip na problema. Diba? Yung alam yun, meron akong ganito, meron akong ganyan, may babayaran dito, babayaran doon. Pero doon sa isa't kalahating oras na nakaupo ka dyan, nabuhay yung mga pangarap. Sino yung mga yan? Diba? Yun yung energy. Yun yung binabayaran. Diba? Yung tipong sa labas, pinag-uusapan puro negativity. Dito sa loob, pinag-uusapan puro positive. Dito sa loob, pinag-uusapan puro pangarap. Diba? Yung mga katabi mo dyan, nasigaw ng sigaw, baliw na baliw. Diba? Parang tanga. Diba? Diba? Pero kumbaga, ang punto, pangarap mo yan eh. Sino pa kukuha ng pangarap mo? Hindi naman yung katabi mo. Hindi naman yung kasama mo sa bahay nyo. Hindi naman yung loved ones mo. Ang kukuha ng pangarap mo, ikaw mismo. Kaya lahat ng pinag-uusapan natin lahat dito, para po yun sa pangarap mo. Hindi sa akin, hindi sa tao nag-invite sa'yo, hindi sa nanay mo, sa tatay mo. Para sa'yo yun. Kaya palakpakan mo ang mga nangyayari. Alright, so mabilis lang. My name is Kim Richard Lagrosa. I'm a Millionaires Club member, Global Ambassador, JLIM Project Top 1, Top EC Philippines, Top 7, Elite Top 50 for 6 consecutive years. Kumikita ng mga around 5 million, pinakamababa sa loob ng isang taon. Yan, Elite US Trip Qualifier. Actually, next month, pupunta na kami ng United States of America. And of course, dati pong mag-isa lang din na umattend dito. Ngayon, may na-build na empire, which is the Tux University Empire. So again, sa mga first time at member na ngayon pa lang, akala nyo mag-isa ka pa lang ngayon? Okay lang yan. Dadating ang time after 3 months, 6 months, 1 year, ganito nakarami yung members namin. Alright? So, sino po ako before? Again, my name is Kim. At sino po ako dati? Dati po ako nurse. Sino dito yung mga... May nurse ba dito? Patingin ang kamay ng mga nurse. Yan. Oh, di ba? Nursing. Sino yung mga nursing? Yan. Oh, taas ng kamay, oh. Di ba dapat yung mga nurse, mga ano, di ba? Magliligtas ng pasyente. Yung mga nagtaas ng kamay, mukhang magpapahamak ng mga pasyente. So parang ako lang din, di ba? So na nag-nurse, ganyan yung itsura, di ba? Oh, di ba? Kumbaga na, alam mo, stress sa buhay, di ba? So I'm a nurse by profession, love ko yung work ko, love ko yung profession ko. Kaso nga lang, practical speaking, medyo, alam mo yung talo pagdating sa sweldo. Nakaka-relate? Di ba? Love mo naman yung ginagawa mo, gusto mo namang mag-alaga ng pasyente, gusto mo naman dumutin talaga, kaso gutom talaga eh. Di ba? Nangyari talaga yan eh. So, to cut the long story short po, nung na-invite ako dito sa business na to, nag-work ako sa nurse. So, kung paano po itinuro ni Sir Jolo kanina, kung paano niya, alam mo yun, pinarealize sa mga empleyado na parang ang dating is walang mangyayari. Nasaktan din ako nung first timer ako. Nag-gets yung boy? Nasaktan din ako sa mga sinasabi niya, walang mangyayari. So, ginagawa ko, ganun ba talaga yun? Totoo ba talaga yun? Pero, i-times mo yung, di ba, years ng pagtatrabaho mo sa nangyayari sa present mo, doon mo marirealize na, tama eh. Tama ba? Paulit-ulit eh, di ba? Kinsenas, katapusan, sa sweldo, magkakapera, mauubos, babayad ng utang, paulit-ulit yung buhay. Di ba? Hanggang sa hindi mo na napansin, 5 years na pala yung lumilipas na nagtatrabaho ko dyan, o kaya 10 years na, o kaya 20 years na. Di ba? Tapos na-realize mo ba, 40 na pala ako? 40 years old na pala ako, 45 na pala ako, wala pa rin akong pera. Wala pa rin akong bahay. Wala pa rin akong sasakyan. Wala pa rin akong pera, wala akong savings.
Tapos doon ka na mag-iisip, ano kaya magandang gawin? Ano kaya magandang negosyo? Makapag-OFW kaya? Tama. Again, at first, nasaktan din ako, pero kailangan mong harapin. Sabi nga, kailangan mo ng matapang na desisyon na harapin kung ano yung katotohanan. Kasi pag hindi mo siya ginawa, may enjoy mo eh. May enjoy mo yung utang dito, bayad doon, sweldo. Utang dito, bayad doon, sweldo. Utang dito, bayad doon, sweldo. May enjoy mo. Alright? So, ang maganda po dito, since ako matapang ako nag-decide na sabi sa sarili ko, totoo eh. Nakita ko sa parents ko, nakita ko sa mga kamag-anak ko ng mga 40 years, 50 years, nagtrabaho, nag-retire, diba, tumanda, naging senior citizen, na halos wala naman talaga nangyari sa kanila. Sabi ko, why not? Habang bata pa, mag-decide na ako para sa sarili ko. Kasi yung mga taong tumayo dito, si Sir Jolo, si Sir Ian, nung first timer po akong nakaupo, sabi ko, anong meron sila at ano yung kaya nilang gawin na hindi ko kaya? Tama ba? Bakit ang laman ng bulsa ko nung nakaupo dyan, 15 pesos, sila milyon-milyon? Anong meron yung mga yan? Di ba? Tagalog, di naman magsalita, di naman nag-English. Dalawa lang din naman ang paa, dalawa lang din naman ang kamay. Tama? Dalawa lang din yung mata. Tama ba? Sabi ko sa sarili ko, ano yung meron yung mga yan na hindi ko kaya gawin para ako kumita ng katulad ng kinikita niya? Tapos sabi nila, kumikita daw sila 500,000, 1 million. Sabi ko, sige na, magaling na kayo. Hindi na ako magaling, pero sigurado ako, at least 10% ng galing nyo, meron ako. Tama ba? Tama. So kung kumikita sila ng 500,000 at 10% nun, 50 mil, masaya na ako doon. Kaysa naman sa sweldo kong 10,000. Tama. So kung iisipin mo na magaling kami, nagsasalita kami sa mic, alam mo yung confidence, hindi naman lahat nag-start sa ganito eh. Nag-start lang din sa nakaupo dyan, pumapalakpak, balon na nangangarap. Hanggang sa dumating sa point, tawag mo na yung mic, pinapalakpakan ng maraming tao. Diba? So nahit ko po yung mga yan. Yan, nagkaroon tayo ng sasakyan. Sino mga gusto magkasasakyan? Pwede bang magpalakpakan? Yung mga... Yan. So, this is my first car. Ito yung pangalan ng team ko dati, Spartans, KL, yung Lagrosa. Ito yung motor na pinost ko kahapon. Yan. Ito yung pinaka-first love kong motor. Halos 10 taon ko pong hindi napansin na nasa garahe siya. Naka-cover kasi siya ng ano eh. Nung pang-cover ng motor, 10 taon kong hindi ginalaw. Kahapon ko lang po ulit siya napastart. Nakakatawa nung nasakyan ko siya. Pwede ba natin palakpakan to? Kasi ito yung ano eh, ito yung buhay na saksi sa mga hataw ko eh. Diba, habang pumupunta ako sa ibang bahay, nag-o-offer ako ng glutathione, diba? Nag-o-offer ako ng kape, nag-o-offer ako ng sabon. Yung iba, tinatawanan pa ako, sige, bibili ako ng gluta pag mabuti ka na. Para nila sinabing hindi sila bibili ah. Diba? So, kumbaga, yan yung buhay na saksi. Diba? Yan yung buhay na saksi ng, kumbaga, journey ko dito sa business. But again, lahat po yan past na nangyayari na. Alright, ito po, isa sa mga kotse ko, second car, third car ko, Toyota Fortuner, and fourth car ko, Hyundai Tucson. Sino again yung gusto magkaroon ng sasakyan? Yeah. Bakit ko binili yung Hyundai Tucson? Kasi po, pangarap siyang sasakyan ng tatay ko. Tatay ko po ay principal, teacher. Almost 40 years nagturo, pero hindi nakabili ng sasakyan kasi ang goal niya mapagtapos ang mga anak. Di ba yun naman laging goal? Ng tatay, di ba? Mabigyan ng tamang edukasyon kasi yan daw yung mapapamana. Tama? Kasi kung wala kang pera, alam mo, pamana mo yung utang mo. So, ang ipapamana mo is education kasi nangangarap ka, at di ba? At umaasa ka na magiging successful yung anak mo pag edukado siya. Tama? Pero yung usong-usong trending, di ba? Yung diploma over diskarte. So, bahala na kayo kung anong sagot nyo. Basta ang punto ko, nagamit ko siya both. Kasi graduate ako, board passer ako, nagtrabaho ako before, nagnegosyo ako ngayon, nagamit ko yung diploma ko at diskarte ko sa buhay. Alright? Regalo ko yan at ito po yung pinaka-priceless na sitwasyon na nangyari sa buhay ko. Why? Kasi yung itsura ng tatay ko, kung nanonood ka ngayon sa live, grabe. Diba? Bakit? Kasi po nung niyakap ako ng tatay ko, tapos may pabulong-bulong siya ng Kim, maraming salamat ha. Diba? Kasi tatay ko hindi ko nakikita puyak yan eh. Alam mo yung parang matod-matod ng ano yan, ng mga dating ganyan. Di ba ganyan naman yung mga tatay? Sino yung mga tatay dito, taas kamay? Di ba? Kumbaga, ayaw mong ipakita sa anak mo yung emotion. Yung hanggat kaya mong ipakita, di ba? Matibay ako, malakas ako, ganyan. So, pero nung binigyan ko siya ng susi, sabog yung luha eh.
Diba? So ito namang motor, binigay ko po yan ng 69 years old siya. Kasi idol niya daw si Bong Revilla, action star. Pero yung katawan niya pang Big Soto, di ba? Daddy, joke lang. Alright, so ito naman mga travels. Yan, so sino dito yung gusto makapunta sa iba't ibang bansa? Yan, so ito po yung mga travels and ang maganda po dito, karamihan dito libre. Galing po sa company. Diba, pati po yung US trip ko sa next month, libre din po yun ng company. At ang maganda doon, hindi lang ako yung nakakapunta kasi even my parents, my wife, and my kids na isasama ko po sa travel ng libre. Sagot po ng kumpanya. Masarap ba yun? Oo naman. Di ba masarap talaga yun? Kasi yung iba nagta-travel, mag-iipon, di ba, magsisave. Tapos magta-travel. Kaso pag nag-travel, pipiliin yung pinakamurang hotel. Kasi nangihinayang sa gastos, tama ba? Pipiliin yung pinakamurang pagkain. So hindi mo na-enjoy. Dito ho sa kumpanya, very luxurious po yung binibigay na travel. Nasa mamahaling hotel at lahat po ng pagkain buffet. Masarap ba yung buffet? Hindi kung gano'n sundot mo, ibang cuisine. Oy, Korean to ha. Oy, Chinese to ha. Oy, Filipino to ha. Nakikisim pa yun. Pero ang hindi mo wala sa Filipino, plastic labo. Kahit nasa buffet, laging may baon. Alright? Ano ba? Because of this business, nagawa ko rin po yung mga personal hobby ko. Ano yung personal hobby ko? Mahilig ako sa motor. So, meron po akong BMW na, na pang, ano mo yun? Pag gusto mong magyabang sa kalsada, di ba? Siyempre, maingay yun eh. Di ba? So, yung iba, bad trip sa'yo, di ba? Pero ikaw, siyempre, proud na proud ka. Di ba? Meron din po akong pang bundok. Nagtitrail kasi ako eh. Pag sinabing trail, umakit ako sa bundok. Siyempre, may mga kasama akong professional. Tapos, may rampa-rampa sa mga bundok-bundok. Di ba? Meron din po akong pang motocross. Ito, dalawa yan eh. May pang motocross din tayo. So, kung ano man ang hobby mo, pwede mo siyang gawin basta magkapera ka. Tama ba? Halimbawa, gusto mong kumanta, pwede ka mag-hire ng singer para turuan ka at gumaling ka kumanta. Diba, gusto mong magsayaw, mag-hire ka ng professional para turuan ka magsayaw. In short, pera lang naman ang kailangan. So, because of this business, masusuportahan mo yung hobby mo. Palakpakan natin. Next! This is one of my property. Bumili po ako ng condominium dito sa Ortigas. Yan, dating nag-apartment, dating bed spacer. Pero ngayon po, Chief Richard Lagrosa floor unit. Palakpakan naman natin. Pagkano yung condo? 5.2 million po yung bili ko. Pwede ba yan? Maganda ba yan? Oo naman. Sino ayaw ng condo? Next, regalo ko po sa asawa ko, Ford Territory, year 2022. Ayan. Yes, may asawa na po ako. Bakit ko siya naregaluhan? Kasi po, nung first timer po ako nakaupo dyan, nung ine-explain to, gusto ko talaga yung business. Ang problema, wala akong puhunan eh. Kasi imagine mo, sweldo ko nung nurse ako 10,000. Paano ako mag-member? Paano ako mag-start mag-business kung wala nga ako pang puhunan? Nakikita po yung point. Tapos, tinry ko mag-ipon. Sige, pag-ipunan ko, pag naka-ipon ako, tsaka, yung utang ko pa lang, hindi ko mabayang-bayaran, ipon pa kaya. Nakikita nyo? Kung pag yung gastusin ko pang araw-araw, yung sweldo ko kulang pa. So kung pag-aasahan mo ipon, ay naku, wala po yan. Hindi po yan nag-i-exist sa dictionary ang ipon. Hindi yan nag-i-exist sa dictionary. Kailangan mo ng another source of income para magkaroon ka ng ipon. Pero kung mag-iipon ka sa sarili mong sweldo, one source of income lang, naku, hindi tunay. Wala yan wala yan katotohanan. Kailangan mo ng other sources para dumami savings mo. Alright? So binigyan mo siya ng pangarap niyang kotse. Siyempre, di ba? Cellphone niya yun eh. Sinangla ko yung cellphone niya eh. Nag-guess mo? Kasi wala akong pampuhunan eh. So nagsabi ako sa kanya, sabi ko, pwede ba ako makautang? Girlfriend ko pa yan eh. That time, pwede ba ako makautang pang start ng business? Sabi niya, wala talaga akong pera eh. Mangutang ka sa nanay mo, sa tatay mo. Mabayaran ko naman eh. Wala din eh. Ako din, nagpaalam ako sa nanay ko, tatay ko, pautang. Wala din eh. Eh, naiwan niya yung cellphone niya sa lamesa namin. Nakauwi na siya ng bahay. Kala ka namang isoli ko pa. Diba? So, nagdasal na lang ako. Sabi ko, Lord, maraming salamat po sa sign at binigyan niyo po ako ng paraan. Paano makaka-member? So, nung ginawa ko yung phone niya at saka phone ko, dinala ko sa phone shop.
Kay Tambunding. Kilala mo si Tambunding? Dinala ko sa pawn shop, sinangla ko, nag-member ako. Tapos pagka-member ko, meron pong product, may insurance, binenta ko siya. Within 2 weeks, nabenta ko lahat. Natubos ko yung cellphone niya, tsaka cellphone ko. May negosyo na ako. Nagets na? Kaya nga sabi ko, sa lahat po ng first timer dito, kung iniisip mo pera ang puhunan, hindi eh. Ang pinakapuhunan sa ganitong klaseng negosyo, desisyon. Desisyon. Kasi yung pera lang yan. Ilang libo na yung dumaan sa kamay mo at nawala. Tama ba? Desisyon ng puhunan dito, hindi pong, sige, gaaralin ko na yan, gagalingan ko dyan, bibigyan ko ng panahon yan. Diba? Isang tabi ko muna yung mga kung anong ginagawa ko na nauubos yung oras ko. Yan muna, dyan ko muna dadalhin para maging mayaman din ako. Desisyon po ang puhunan. Kaya nung nag-decide ako, sabi ko sa kanya, pag tayo yumaman dito sa negosyo, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Diba? Next, first house and lot. Sino gusto magkaroon ng bahay? Yes, sige. Mukhang nahawa ka na dun sa kay Sir Cholo ah. First house and lot, nagpatayo po ako 2014. Kumbaga, typical na Pilipino, magkaroon ng maliit na bahay, okay na. Tama? Yes! At least hindi ka nagre-renta. Diba? At least hindi ka, alam mo yun, pag merong bagyo, meron kang shelter. Diba? At least alam mong safe yung family mo. 2014, nagpatayo po ako ng bahay. Sabi ko sa sarili ko, okay na sa akin yan, goods na ako dyan. Pero alam niyo po, pag ikaw nagiging channel of blessing, pag ikaw nakakatulong sa maraming taong ma-inspire sila, ipaglaban yung mga pangarap nila, trabahuhin yung mga goals and dreams nila, pag ikaw naging channel of blessing, lalo kang ibibless. Lalo kang ibibless ni Lord. Kasi wala ka naman tinuturong ikakapangit. For example, kaya ba ako nagsasalita dito para enganyuhin kayong mag-member? Yes! Pero hindi para sa akin. Pinapakita ko sa inyo yung future nyo. Kasi yung future nyo, present ko na eh. Nakikita mo yung point? So kung ituturo namin sa inyo, step by step, kung ano yung gagawin nyo para yumaman, tingin nyo yayaman kayo? Yes! Diba? Kung baga, halimbawa, parang pupunta ka lang halimbawa ng Baguio eh, ituturo namin saan ka sasakay, saan ka bababa. Makakarating ka ba ng Baguio? Oh, ganun din sa pagyaman. Kaya maging mapili din kayo kung kanino kayo makikinig. Kasi napakaraming magaling sa labas, di ba? Kung ano-anong ina-advise. Pero bago ka makinig sa advice ng iba, tingnan mo muna buhay niya. Baka rinig ka ng rinig dun sa taong bumubulong sa'yo, tapos yung bumubulong sa'yo, hindi naman successful eh. Di ba? Hindi naman niya naayos yung buhay. Kung ano yung gusto mong mangyari sa'yo, yun pakinggan mo. Kasi pag pinakinggan mo yun, sigurado 100% mangyayari din sa'yo kung ano yung nangyari sa kanya. Alright? So yun, nabuo ang isa pang pangarap. Nagkaroon ng plano ulit. Sabi ko, sige, buo ulit tayo ng plano. Hindi naman masamang di ba, pangarap ulit ng mansyon. Yung tipong nasa isang exclusive village, may swimming pool, etc. etc. Hanggang sa tuloy-tuloy po, nagkaroon ng, alam mo yung plano, nagpa-drawing, habang dinodrawing yung bahay, alam mo, excited ka, lalo mong sinipagan. Nung sinipagan mo, lalo kang maraming na-touch na tao, marami kang natulungan. Nung marami kang natulungan, lalo kang biniles at kumita ng maganda. Hanggang sa umabot sa point na nangyayari na siya. Again, so lahat po na nakikinig sa akin ngayon, first timer ka man or member, alam ko kung anong tumatakbo sa isip mo ngayon. Kasi dumaan ako dyan. Kaya nga naging first timer din ako eh. Naging baguhan din akong member. Yung tipo, minsan may doubt ka rin. May duda ka din. Tama ba itong ginagawa ko? Diba? Ako na po yung nagsasabi, tuloy-tuloy mo lang yan, sigurado ako dudulo ka rin. Alright? At para mas makarelate po kayo sa story ng buhay ko, let's all watch this video. Yeah. Yan po yung pinaka, Viva Max. Yeah. Boss, medyo patay ng ilaw dito para mas kita. Sino excited? Mapanood yung video! Yeah. So ito pong video na to, ito po yung pinaka-summary ng story ng buhay ni Kim Richard Lagrosa. Sana po ma-inspire kayo. Ganda, di ba? Yeah. I'm Kim Richard Lagrosa. I'm a nurse by profession.
At nag-work ako for 3 years as a nurse and 1 taon as medical representative. Plano ko talaga sa buhay is maging isang OFW, magtrabaho specifically sa London kasi nandun yung mga relatives ko. Actually, lahat settled na. Nagkaroon lang ng something doon sa placement fee. Habang naghihintay ng pera, doon dumating yung opportunity na ginagawa ko ngayon na sabi ko sa sarili ko, kung kikitain ko din pala dito sa Pilipinas yung possible na kitain ko abroad, nakasama ko yung family ko, sabi ko kung may ganong opportunity, mas yun ang pipiliin ko. Meron community na tumulong sa akin na turuan ako kung paano maging isang businessman, paano maging isang entrepreneur, especially sa online platform. Hanggang eventually, nakuha ko sa naintindihan ko, kaya ito na rin talaga yung pinili ko karir. Ang pinaka number 1 or top priority ko talaga sa goals ko is the family. Kung meron lang din talagang opportunity na makapagbigay sa akin ng magandang buhay, magkaroon ng bahay, magkaroon ng kotse, magkaroon ng savings, kasama ko yung family ko, yun yung pinaka gusto ko. Kasi para sa akin, ang mga bagay na hindi kayang bayaran ng pera is yung mga moment na anytime pwede mong yakapin yung asawa mo, umattend ka ng graduation ng anak mo, may atid mo sila sa school, mag-guide mo sila habang lumalaki, makasabay mo sila habang kumakain. Yun yung mga bagay na hindi kaya ipagpalit sa pera. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung mapapagsabay ko siya dito sa opportunity na meron, yun yung pinaka-the best na pwede mangyari. Because of this business, nagkaroon ako ng mga sasakyan, nagkaroon ako ng mga travels, and most of it are free. At ang pinaka sobrang na-appreciate ko, yung target goal ko na income as nurse, kung mag-OFW ako, nalagpasan na ang kinikita ko dito sa negosyo. Yeah. At napakalupit. Ngayon, nakuha ko na etong isa sa pinaka-malaking pangarap namin ng family ko, ang aming brand new house. More than material things, priceless yung ngiti ng nakikita ko sa mga anak ko, nakikita ko ngiti sa asawa ko. Yun yung pinaka-masarap at pinaka-masarap tingnan yung ganung feeling. Sa mga kapanood ng video na to, especially sa mga OFW, ang ma-advise ko lang, buksan mo ang puso at isip mo. Yung plano mo, sigurado ako na mas malaki ang planong ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya ang sasabi ko sa mga kasama dyan, support your partner. Kasi kung di ko siya sinuportahan, wala kami magiging ganitong kagandang bahay. Kaya ako, naniniwala ako na isang matapang na desisyon lang ang kailangan para maging susi sa maganda nating kapalaran. Kaya kung may magandang opportunity, sumubo ka. Tumayo ba yung mga balahibo mo? Naramdaman mo ba? I'm curious, I'm a nurse by profession. Diba? So, kumbaga ako, kahit ako ilang milyong beses ko na yata ang pinanood to, pero habang pinapanood ko, nakaka-proud na dating, diba? Dating loko-loko, diba? Dating easy-go-lucky na tao, dating, alam mo yun, umiinom-inom sa kanto. Tapos ngayon may mansyon na. Maganda na yung takbo ng buhay. Masaya yung pamilya. At ang malupit, naging inspirasyon ng maraming tao. Kaya nga sabi ko doon, kung nagawa ko, kaya mo din. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo din. O doon sa kabilang side naman, kaya mo din. Yes. Again, sa lahat po ng kinilabutan, sa lahat ng naramdaman, yung energy, naramdaman yung, alam mo yun, nagising, yung dugo. Ngayon palang kino-congrats na kita. Kasi ganyan na ganyan din ako nung first time kong naka-attend. Although, alam mo yun, ang buhay medyo, alam mo, marami talagang challenges, struggle, but the point is,
habang lumalaban ka at tinatawid mo yung mga dapat itawid, dadating ka sa point, ikaw naman ang may video at magsasalita sa stage na to. Alright, so again, maraming salamat sa oras nyo at nandito po ang Alliance of Motion Global para sa inyong tulungan kayo abutin yung mga pangarap nyo. This is King Richard Lagrosa. Thank you so much. Thank you!